upang may sakatuparan ng MRT-LRT single ticket system. Pinalawig pa ngayon ng Department of Transportation and Communications ang bidding process para sa automatic fare collection system. Ito ay bilang pagtugon na rin sa kahilingan ng publiko na sana'y masolusyonan na ang mahabang pila sa ticket booth ng LRT at MRT. Narito ang ulat ni Aljo Bendijo. Pinalawig pa ng isang buwan para magsumite ng kanilang mga qualification documents ang lahat ng mga kumpanyang interesado sa bidding process ng 1.72 billion pesos automatic fare collection system ng Light Rail Transit LRT 1 at 2 pati na ang Metro Rail Transit 3. Sa General Bulletin No. 3, 2012 ng Department of Transportation and Communications, inurong ang deadline ng submission ng mga dokumento sa March 14 mula sa initial date nitong Pebrero 14. Ayon kay DOTC Undersecretary Jose Perpetuo Lotilla, ang pagpapalawig ng deadline ay sinadya upang bigyan pa ng panahon ang mga prospective bidders na hihanda ang kanilang mga qualification documents. Dagdag pa ni Yusek Lotilla na kasalukuyang chairman ng Special Bids and Awards Committee, 12 kumpanya kasama ng Easy Trip Services Corporation ng French firm Aegis Projects at ang tandem conglomerate Metro Pacific Investment Corporation at Ayala Corporation ay sasali umano sa bidding. Ang MRT-LRT ticket system ay idinisenyo at isinunod lamang sa Octopus Card ng train system sa Hong Kong na nagsisilbi ding stored value train ticket at debt card para sa electronic banking at shopping. Ang hakbang nito ng pamahalaan ay bilang tugon na rin sa matagal nang ipinapanawagan ng publiko na ipatupad na ang common ticketing system sa LRT 1 at 2 pati na MRT 3 at upang maiwasan na ang napakahabang pila sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.